Naging emosyonal nga si former President Rodrigo Duterte matapos nitong ilahad ang lahat-lahat patungkol sa mga Marcos, lalong-lalo na ang pinagdadaanan ngayon ng anak nitong si VP Sara Duterte. Ayon sa balita, humingi umano ng paumanhin ang dating Pangulo sa mga Marcos matapos ang maaanghang na salitang binitiwan ni Sara. Dagdag pa nito, alam umano niya na nais lang daw ni Sara na maging maayos ang bansa, kaya sana daw ay pakinggan ng taong bayan ang paliwanag nito kung saan at ano nga daw ba talaga ang nangyari sa confidential funds. Samantala, narito panoorin ang video kung paano tinuligsa ang mag-amang Sara at Digong. As our year-ender, we shall resume our probe on the illegal drug trade and the extrajudicial killings that took place during the war on drugs of the past administration. These two topics are inseparable, as we have seen that the extrajudicial killings were perpetrated, tolerated, and even encouraged during the implementation of the war on drugs. It was only recently that we have discovered the correlation between the two. It was as if the war on drugs cannot be implemented without killing thousands of people. We didn't know the extent of this problem back then. For the past 12 hearings, we have heard various testimonies of victims, their families, the police, the involved personalities who admitted their roles and participation, the cause-oriented groups, and those whose lives have changed forever due to an irreversible misstep they took that cost them their freedom. Naipalabas ng Quadcom ang mga tunay na pangyayari sa mga pinaslang na mga biktima sa pamamagitan ng mga salaysay ng mga nakasaksi, ng mga pamilya at ng mga otoridad. Ang mga records ay nailabas bilang patunay sa mga pangyayari. Mismong mga may kinalaman sa mga pagpatay ang umamin sa kanilang mga ginawa, gaya nila Colonel Santi Mendoza, PO2 Nelson Mariano, at sa pagpaslang kay General Wesley Barayuga sa utos di umano ni Colonel Ruina Garma at Colonel Edilberto Leonardo. Maging sina Colonel Marvin Marcos at Colonel Jovi Espinido ay umamin sa kanilang mga ginawang pagsunod sa mga utos ng mga nakatataas sa kanila na nagresulta sa pagpaslang kay Albuera Leyte Mayor Espinosa at sa Parahinog family ng Misamis Oriental. Mismong si Kerwin Espinosa naman ang nagdawit kay PNP Chief, now Senator Bato de la Rosa, na may kinalaman di umano sa pagkamatay ng kanyang ama at sa pagbibintang kay former Senator Laila de Lima na nagresulta sa pagkakakulong nito ng 7 taon na walang pasihan. Sa pagharap ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, kanyang inamin na inutusan niya ang mga kapulisan na patayin ang mga drug personalities, bagamat sinabi niya na dapat ito ay manlaban, na kung hindi naman manlalaban ay dapat piliting manlaban upang ma-justify ang pagpatay. Ang Garma na siya ay inutusang mag-organisa ng mga operatiba upang ipatupad ang war on drugs sa buong Pilipinas gamit ang Davao Model. Inako din ng dating Pangulo ang responsibilidad at pananagutan sa mga nangyaring patayan na isinagawa ng mga kapulisan. Inamin din ng dating Pangulo ang katotohanan sa mga bank accounts na naglalaman ng malalaking halaga, bagamat sa una ay pumayag siyang pumirma ng waiver, ito naman ay kanyang binawi sa huli. Sa pagtestigo nila Colonel Garma at Colonel Leonardo at ng iba pang mga testigo ay napagtibay ang tinaguriang reward system, kung saan ang makakapatay ng mga drug personalities na nasa drug list ay bibigyan ng pabuya o reward mula sa halagang 20,000 pesos hanggang sa 2 milyong piso. Ito ay napatunayan din ni Tata Tan at Andy Magdadaro, mga preso sa Davao Penal Colony, na noong 2016 ay inutusan di umano ni Colonel Garma at ni PO2 Art Narsolis na patayin ang 3 Chinong drug convicts sa loob ng selda.
Pagkatapos nilang mapatay ang mga Chinong ito, ay binigyan sila ng tagi-1 milyon ni Mr. Art Narsoles. Bukod sa kanila, inamin din ni Davao Penal Colony Jail Warden, Colonel Padilla, na siya ay kinausap din ni Colonel Garma at Colonel Leonardo at binilinan na hayaang mangyari ang planong pagpatay sa 3 Chino. Inamin ni Colonel Padilla na siya ay kinausap sa telepono ni dating Pangulong Duterte ilang minuto matapos ang pagpatay at nag-congratulate ito sa kanya. Bagay naman na itinanggi ng ating dating Pangulong Duterte. Maraming mga magulang, kapatid at anak na mga naging biktima ang nagpahayag ng kanilang naranasan at nasaksihan sa pagpatay sa kanilang mga mahal sa buhay. Ang iba ay walang kinalaman sa droga at ang iba ay mga batang inosente na nadamay lamang sa tila bagang walang batas na patayan sa kalsada. Dahil sa mga natuklasang ito ng Quadcom, na ipanukala namin na gawing separado ang pagbabawal sa ganitong klaseng pagpatay o at tinatawag natin ngayong extrajudicial killings at papatawa na mas mabigat na parusa kung ito ay maisa sa batas. Sa usapin naman ng illegal na droga, narinig natin ang panig ng 2 testigo na nawalan ng kalayaan sapagkat sila ay nagkamali sa kanilang desisyon alang-alang sa negosyo at pagkakakitaan. Si Jimmy Guban na dating kawani ng Bureau of Customs na nasintensyahan ng pagkakabilanggo ng 40 taon sa kadahilan ng nakadiskubre siya ng malaking bulto ng droga na nagkakahalaga ng 6.4 billion pesos sa isang shipment sa Bureau of Customs at ito ay ibinintang niya kay Congressman Pulong Duterte, Attorney Mans Carpio at Mr. Michael Yang na dating ginawang Presidential Economic Advisor ni Pangulong Duterte. Ayon kay Guban, ang 3 personalidad na ito ang nagpaparating ng iligal na droga sa customs. Nimbitahan natin ang mga taong ito, subalit hanggang ngayon ay hindi pa din sila nagbibigay ng kanilang pahayag. Bagkus ay nagpadala ng sulat sa komite at nagpaliwanag na sila ay walang kinalaman sa mga usaping ito. Ganon din ang nangyari kay dating customs broker Mark Taguba na siyang naging consignee ng shipment at na naglalaman ng napakaraming droga na nagkakahalaga ng 6.3 billion pesos noong 2017. Pinangalanan din niya ang sinasabing Davao Group at ginawit ang mga pangalan ni Congressman Pulong Duterte at Attorney Mans Carpio at Mr. Michael Yang bilang mga personalidad na nasa likod ng mga illegal na aktibidad sa Bureau of Customs. Sa pagtestigo naman ni Colonel Asierto, dating Deputy Director ng PNP Anti-Drug Unit, sinabi niya na 2 drug lords o drug personalities ang natuklasan niyang malapit sa dating Pangulo kung kaya't nagbabala siya dito. Bagay na ikinagalit ng Pangulo kung kaya't siya ay pinagbantaang papatayin. Ang mga drug personalities na ito ay sina Michael Yang at Mr. Alan Lim. Si Michael Yang di umano ang nasa likod ng mga Shabu clandestine laboratories sa Davao noong mayor pa lamang ang dating Pangulo. At si Alan Lim naman ang naaresto sa isang raid sa drug laboratory sa Cavite noong 2004. Si Alan Lim or Alan Lin din di umano ang Lin Weixiong na malapit kay dating Pangulong Duterte. Sa larangan naman ng Pogo, nakita natin sa mga pagdinig na ang isang malaking personalidad sa likod nito ay si dating Mayor Alice Go na kasama ang iba pang mga Chino at may koneksyon kina Michael Yang at Alan Lim or also known as Lin Weixiong ang mga korporasyon na kanilang mga tinayo. Kaya dito nakita ang kaugnayan ng Pogo sa iligal na droga. Sa ngayon, kinansila na ng gobyerno ang peking birth certificate ni Alice Go or Go Waping at tinanggal na rin siya bilang alkalde ng Banban, Tarlac. Marami pa po ang susunod. Ang Pogo sa Banban, Tarlac ni Alice Go at ang Porac, Pampanga Pogo na Lucky South kung saan naugnay si Cassandra Leong
at si Attorney Harry Roque ay nakitang may mga malapit na kaugnayan. Si Attorney Harry Roque ang nagsilbing abogado ng Lucky South at iyan ay napatunayan sa kanyang pakikipagpulong kay PAGCOR Chairman Al Tenco na kasama si Cassandra Ong at ilang beses na nag-follow up sa PAGCOR upang makuha ang lisensya ng Lucky South Pogo. Maliwanag ang lahat ng ito sa records ng Quad Committee. Si Attorney Harry Roque din ay nakitaan ng paglago ng kanyang ari-arian na mula lamang sa deklarasyong 125,000 noong 2016, ito ay lumobo sa 125 million pesos noong 2018. Bagamat maraming dahilan si Attorney Harry Roque, hindi niya isinumite ang mga dokumentong sinasabi niya magpapatunay dito. At sa halip ay nagtago siya at inatake ang Quadcom at kinestyon ang jurisdiction nito. Bukod sa pagtatago, siya ay tumakas patungong ibang bansa. Marami pa siyang kailangan ipaliwanag sa bayan. Sa mga nakitaan namin ng mga peking birth certificates, kami ay agad na naghain ng panukala upang bigyan ng kapangyarihan ang mga ahensya ng gobyerno na magkansela ng mga fictitious at late registered birth certificates ng mga kaduda-dudang mga dayuhan na hindi na kailangan pang dumaan sa korte. Kasabay nito ay naghain din kami ng panukala na kukumpiskahin ng gobyerno ang mga ari-arian o mga pag-aari ng mga pekeng Pilipinong korporasyon gaya ng Empire 999 na siyang nagmamay-ari ng 560 million pesos shabu na pinaimbak sa kanilang bodega sa Mexico, Pampanga. Sa ngayon, kansilado na din ang rehistro ng korporasyon sa Securities and Exchange Commission at ang mga incorporators nito na kinabibilangan ni Mr. Willie Ong at Mr. A.D. Tai Yang na parehong Chino na nagpanggap na Pilipino ay nahaharap sa mga kaso kabilang na ang drug trafficking at money laundering. Marami pa pong korporasyon ang nanganganib na makansila ang lisensya at rehistro sa parehong modus at kaugnayan kina Michael Yang, A.D. Yang, Lin Wei Xiong, or Mr. Alan Lim. Bunsod na mga ito, isa pang panukala ang ngayon ay dinidinig ng kapulungang ito, ang total ban sa lahat ng klase ng Pogo. Napakarami na pong nakita at nadiskubre ang Quadcom. Kaya naman po hanggang ngayon ay pilit pa rin sinisiraan ng mga bayarang trolls or narco-vloggers at kritiko na wala namang naintindihan sa usapin o sadyang ayaw umintindi na madali namang maintindihang pinag-uusapan. Marami pa pong lalabas na katotohanan. Tumutok lamang po kayo. Wala pong sinisino o sisinuhin ang Quadcom. There will be no sacred cows. We will leave no stone unturned in search of the truth, justice, and accountability. Numerous bills have been filed and will be filed in the days to come to address the loopholes we discovered and the lapses that we need to fill. Dahil sa inyong kooperasyon, suporta, paniniwala at pagtitiwala, ang Quadcom ay matagumpay na humaharap sa lahat ng pagsubok upang mabatid ang katotohanan at mabigyan ng katarungan at kasagutan ang ating mga hinaing tungo sa tunay na kapayapaan. Nagpapasalamat kaming muli sa inyong pagtangkilik at pagtitiwala. Maraming salamat po. The next to deliver his opening remarks is Chairman of the Committee on Human Rights. Chairman Benny Abante, you are recognized. Magandang umaga po sa ating Senior Deputy Speaker, sa ating mga co-chair, sa ating mga colleagues at ang may inimbitahan nating mga resource speakers ngayong umaga at sa taong bayan na nakikinig po sa aking tinig ngayon. Gusto ko rin makinig yung mga bashers natin. Gusto ko rin makinig ng mga bayaran ng mga trolls at bayaran ng mga vloggers. Gusto ko makinig kayo para makita niyo yung katangahan ninyo. Gusto ko munang banggitin, Your Honors, ang sinasabi po ng Biblia. Anong sabi ng Biblia sa Romans chapter 3? Hawak-hawak ko ang Biblia ngayon. In verse number 12,
Ang sabi rito, they're all gone out of the way. They are together become unprofitable. There's none that do it good, no not one. Their throat is an open sepulcher. Anong ibig sabihin ng their throat is an open sepulcher? Nanlalait, nang aabuso, nang iinsulto, nagmumura, naninira. Yan ang ibig sabihin ng their throat is like an open sepulcher. With their tongues, they have used deceit. The poison of the asp is under their lips, whose mouth is full of cursing and bitterness. Their feet are swift to shed blood. Destruction and misery are in their ways, and the way of peace have they not known. Kung meron kayong Biblia, tingnan nyo kung anong sinasabi dyan. O ito ngayon ang aking mensahe, tatlo lang Ano yon? Galit, respeto, pagmamahal. Bakit may Quadcom? Bakit nagsama-sama ang public accounts, ang public order and safety, ang dangerous drugs at human rights? Sapagkat pare-pareho ang mga taong pinapatawag namin to shed light on what is happening to our country. Ang proliferation ng illegal pogo sa ating bansa dahilan sa pagdagsa ng mga Chinese na mahigit kumulang na 300,000. Ang tanong ay ganito, sino ang nagbigay ng birth certificate sa kanila na naniniwala kaming fraudulently acquired? Paano sila nakakuha ng passport? Paano sila nakabili ng large tract of land samantalang marami tayong mga kababayan na wala man lang maliit na lupa na pagtatayuan ng kanilang bahay? Fraudulently acquired lands through bogus corporations. Sinabi ng dating leader ng past administration na ginawa niya ang nagawa niya sapagkat, as I quote, I love this country. Billions of pogo money exchanged hands between these Chinese and some high public officials in the past administration. Pagmamahal ba sa bayan ito? Or tulad ng sinabi ng Biblia, the love of money is the root of all evil. Pagmamahal ba sa bayan? If you allowed the hundreds of thousands of Chinese to come here who do not even love this country? Pagmamahal ba sa bayan na ilagay mo sa bingit ng alanganin ng ekonomiya ng bansa? Aber, gumanda ba ang bansa natin? Nabawasan ba ang korupsyon? Ang PNP na dapat magbigay ng proteksyon sa ating mamamayan ay naging kanlungan ng mga drug syndicates. Bakit? Pera. Kinakampihan natin ng war on drugs. Kinakampihan natin yan. Pero bakit kinakailangan may mamatay o pinatay ng mga 30,000 na tao na ang karamihan niyan ay mistaken identity, na ang iba ay mga bata? Ang sabi ng isang senador na nakaupo na dating PNP Director General, collateral damage. Collateral damage lang ba ang pagpatay? Yan ang gusto kong sagutin ng senador na yan. Collateral damage lang ba ang pagpatay kay Kian de los Santos? Collateral damage lang ba ang pagpatay sa isang 3 taong gulang sa Cebu? Collateral damage lang ba ang pagpatay sa isang 9 na taong gulang na bata doon sa Caloocan? Collateral damage? Ang pagpatay sa isang pinagtanungan lang kung nasaan si Pilo, hindi sa sinabi niya, hindi ko alam, pinatay yung pinagtanungan. Samantalang si Pilo ay buhay pa at naglalako ng drugs. Collateral damage ba ang pagpatay sa isang driver ng tricycle driver na nagsakay ng drug pusher? Pinatay yung drug pusher, pero pinatay din ang driver ng tricycle. Yung pa ay collateral damage. Pagmamahal ba
sa bayan ito? Kapag ang tao pumapatay ng marami, at binabayaran ang mga pumapatay, pagamahal ba sa bayan ito? Nais kong sabihin sa inyo, there is not one family that has the monopoly of love of this country. There are almost 120 million Filipinos, and most of these Filipinos love their country. Ayaw natin na mayroon lang isang pamilya na magsasabi na sila ang nagmamahal sa bansang ito. Galit tayo. Bakit may Quadcom? Galit tayo sa masama na tinutulak ang bansa sa kasamaan. Bakit may Quadcom? Galit tayo sa Pogo o anumang sugal na lalong nagpapahirap sa ating bayan at nagpapayaman sa ilan. Galit tayo sa droga na pumapatay sa maraming ating kabataan. Galit tayo sa mga human rights violators. Ito man ay agents ng pamahalaan o NPAs o terorista o mga kriminal na naghahasik ng kaguluhan sa ating mahal na bayan. Hindi po tayo terorista. Ano po? Hindi tayo diktatorya. Tayo ay demokrasya na nagmamahal sa isang malayang bansa. May respeto sa saligang batas, sa karapatang pantao, sa mararangal na mga public officials, lalo na sa taong bayan. Ayaw natin ng proliferation of illegal gambling. Ayaw natin ng mga Chinese na gusto tayong sakupin. Ayaw natin ng ilang mga opisyal ng bayan na imbis na suportahan ang bayan ay nakikitulog sa higaan ng mga dayuhan. Ayaw natin ng illegal na droga. Ayaw natin ng patayan. Galit tayo dyan. Respetado natin ang batas at dahil dito, mahal natin ang ating bayang Pilipinas. Yan, mga kaibigan, ang Quadcom. Kaya ngayon, nandito muli tayo. Tuloy po ang ating trabaho because we realize the gravity of the task before us. As a result of our hearings, we have already proposed legislation that will address the issues we have unearthed as we dug into the house and whys of extrajudicial killings. Pero hindi pa po natatapos sa pagpropose ng batas. As mentioned by our co-chair, Representative Barbers, we will also recommend the prosecution of those behind these monstrous killings. It is my hope, my prayer, that these recommendations are followed through so that justice is served for the families of the victims of the EJ case. Maraming salamat po, Mr. Chairman, sa pagkakataong binigay sa akin. Thank you, Congressman Benny Abante. The next to deliver his opening remarks is the Chair of the Committee on Public Order and Safety, Congressman Dan Fernandez. You are recognized. Maraming salamat po. Puso mo, brother. Ang Joint Committee ay nakapagsagawa ng kabuuang 12 marathon na public hearings na nagsimula noong August 16, 2024. At ilan dito ay tumagal ng 12 hanggang 14 na oras. Bagamat di ito ang pag-uusapan natin sa araw na to, hindi po itong Pogo, ay ninais ng inyong lingkod na briefly ay mag-report po sa ating pong mga kababayan. Maikli lamang po ito, hindi naman po ito masyadong mahaba. Nais ko lamang po ibahagi sa inyo yung mga ilang mahalagang natuklasan kaugnay ng mga kriminal at illegal na aktibidad ng Philippine offshore gaming operators o yung tinatawag po nating Pogo. Una dito, yung paglaganap ng Pogo matapos ang paglabas ng Executive Order number 13. Sa simula, natamasa ng bansa ang ilang benepisyo pang-ekonomiya
Marami tayo nakuhang pera sa Pogo, tulad ng mga benepisyo na kukuha natin. Subalit, yung mga lokal na trabaho, saka yung kita mula sa upa ng lupa at pasilidad, yun po yung ating mga nakukuha. Kayo pa man, naging malinaw na ang negatibong epekto sa lipunan ay higit na mabigat kaysa sa mga benepisyong ito. Kaugnay ng paglabas ng EO number 74 na inisyo ng ating pong presidente na nagbabawal sa lahat ng POGOs, internet gaming licenses, at iba pang serbisyong kaugnay ng offshore gaming. Isinulong namin kasama ang aking mga kapwa mambabatas ang House Bill number 10987 o ang panukalang Anti-Offshore Gaming Operations Act na naaprubahan na at malapit ng iulat ng Committee on Games and Amusement. Natuklasan din natin yung pagkakasangkot sa kriminal at iligal na aktibidades sa loob ng POGO premises. Sa mga operasyon ng mga otoridad laban sa maraming iligal na POGOs, nadiskubre ang lawak ng mga kriminal na aktibidad gaya ng human trafficking, cybercrimes, tulad ng love scams at loan scams, money laundering at iba pang krimen gaya ng kidnapping, prostitution, torture at murder. Ang mga presyong ito ay nagresulta sa pagkakaligtas ng libo-libong mga Pilipino at dayuhan. Ang Lucky South 99 sa Porac, Pampanga, nakilala na ating pinakamalalang Pogo Hub sa bansa ay pinatatakbo ng dating Chinese police officer ng China, si Duaren Wu, na ilang beses po nating inimbitahan, subalit wala na, nakatakas na po. Kasama ang kanyang inaanak na si Catherine Cassandra Casiliong. Sila ang nagpasilita ng mga sublease contract sa pag-ita ng Whirlwind Corporation at Lucky South 99. At nalaman din natin na naging pugad ang Pogo ng mga kriminal na wanted sa iba't ibang bansa na nagdulot ng panganib sa kapayapaan at kaayusan ng ating bansa. Kung maaalala niyo si Wang Xiyang, ang big boss ng Hongsheng Gaming Technology, ng Sun Yuan Technology sa Banban, Tarlac, ay isang pugante sa China. At kasosyo ni Gu Waping, na kilala rin bilang dating alkalde ng Bamban, Tarlac. Ang iba pang mga Chinese nationals na nakasangkot, gaya nila Xiang Ruijin at Lin Baoying, nahatulan to ng guilty sa isang kaso ng money laundering na nagkakahalaga ng 3 bilyong dolyar sa Singapore. Naalaman din natin ang paggamit ng mga peking dokumento ng ilang mga Chinese nationals na konektado sa Pogo. Ang mga tulad nila Gu Wangping, Xiang Mier, nakilala rin natin si Sheila Go, at si Hong Jingsing, nakilala naman natin bilang Tony Yang, ay gumagamit ng peking dokumento upang patunayan na sila ay mga Filipino citizens. Bukod dito, ginagawa rin dami ng ilang Chinese nationals ang ating mga kababayan upang gawing lehitimo ang operasyon ng POGOs. Ang ilang Filipino incorporators ng POGO companies gaya nila Ronelyn Baterna, Stephanie Mascareñas, Julian Linsangan III, Edwin Ang, Marion Ryan Chua ay naharap na sa mga kasong kriminal dahil sa iligal na gawain ng POGOs. Ang pagkakasangkot ng dating tagapagsalita ng Pangulo na si Attorney Herminio Harry Roque Jr. sa operasyon ng POGO, sa pagdinig mismo ng chairman ng PAGCOR, ang nagpatunay na sinamahan ni Attorney Roque si Cassandra Ong sa isang meeting upang talakayin ang lisensya ng PAGCOR at ang utang ng Lucky South 99. Si Atty. Roque at ang kanyang asawa ang nagmamay-ari ng Biancham Holdings and Trading Corporation na nagmamay-ari rin naman ng 99% ng shares ng PH2 Lot 37 Pinewood Holdings Incorporated o PH2. Ang PH2 ang nagmamay-ari
ng Pinewoods Village sa Tuba, Benguet na inuupahan ng Chinese fugitive na si Sun Liming na naaresto ng PAOK at BI agents kasama ni Wang Keping, isa pang Chinese fugitive. May iba pang mahalagang natuklasan ang Quadcom na ito na nakapaloob sa progress report ng Quadcom na ihaharap sa plenaryo sa susunod na linggo. Kaugnay nito, inirekomenda natin ang mga sumusunod. Paigtingin ng mga local government units, ng ating mga mayors, ng ating mga governors, ang kampanya laban sa guerrilla pogos sa kanilang nasasakupan. Bigyan ng Department of Labor and Employment na sapat na suporta ang 40,000 Pilipinong manggagawa ng pogos na nawalan ng trabaho upang makahanap ng alternatibo. I-fast-track ng Bureau of Immigration ang deportasyon sa mga dayuhang manggagawa ng pogos. Higpitan ng mga regulatory agencies ang pagmamonitor sa mga service providers ng iligal na pogos upang matiyak ang tuluyang pagpuksa sa offshore gaming operations sa bansa. Magpatupad ng mas mahigpit na proseso ng verifikasyon para sa mga dayuhang manggagawa at employer. Magtatag ng global network para sa real-time information exchange laban sa human trafficking. 3 araw na lang po mga kababayan ang sesyon ng kongresong ito. At muli tayong babalik sa Enero. Ang Quadcom na ito ay nagnanais ng wakasan ang ilang mga issues na ating nang nabigyan ng kaukulang mga solusyon sa pamamagitan ng mga ilang inihaing panukalang batas. Ngunit kailangan po nating subaybayan ang masamang epekto ng pogo sa ating lipunan. Garantisado, garantisado, ang takbo ng mga remnants ng pogo ay sa BPO, sa mga barangay, sa maliliit na lugar, sa malalayong lugar, basta't may internet na maaari silang mag-operate secretly. Yung mga Chinoy na na-deport na ng ating gobyerno at patuloy na ide-deport pa ay masosolusyonan na natin. Subalit ang nakikita nating problema ay kapwa nating Pilipino na natuto na mula sa mga banyaga paano mag-operate ng pogo. It is my hope that these findings and recommendations would do justice to the countless hours of hard work rendered by my fellow lawmakers and the invaluable contributions and testimonies made by our resource persons. Sa inyong lahat, maraming po salamat at mabuhay ang bansang Pilipinas. Thank you, Chairman Dan Fernandez. The next to deliver his opening remarks is the Chair of the Committee on Public Accounts, Congressman Joseph Caraps Paduano. You are recognized. Thank you, Chairman. Nothing from my end, Mr. Chairman, and I will just yield my slot and time to Senior Deputy Speaker Don Gonzales. Thank you, Mr. Chairman. Thank you, Chairman Caraps. You seem not to be feeling well today, so probably there will be no contempt orders. Meron. So, in place of the time of Congressman Caraps Paduano, he yielded his time for our Senior Deputy Speaker, Aurelio Don Gonzales, to deliver his opening remarks. You are now recognized. Maraming salamat, Mr. Chairman. Magandang araw sa ating lahat at mga nandito, sa lahat ng ating mga kababayang nanonood ngayon ng Quad Committee sa TV at iba't ibang social media platforms. Noong tumayo ako sa plenaryo upang imungkahi ang pagbuo ng Quad Committee na ito o mas popular na ngayong bilang Quadcom, ay naging basihan ko ang una, yung drug bust sa bayan din ng Mexico, Pampanga, kung saan nasabat ang humigit kumulang 560 kilos na shabu na nagkakahalagang humigit kumulang ng 3.6 billion pesos. Pangalawa,
ang pagkakadiskubre ng mga illegal na pogo, particular sa bayan ng Bamban, Tarlac at Porac, Pampanga, at ang mga extrajudicial killings na resulta ng illegal na pogo at dangerous drugs. Maraming salamat sa aking mga kasamahan sa Kongreso, lalong-lalo na kay Speaker Ferdinand Martin Gomez Romualdez sa pagbuo ng Quadcom, ganun din kina Senior Chairman of the Quadcom Committee and Concurrent Dangerous Drugs Committee Chairman Robert Ace Barbers, Committee on Public Order and Safety Chairman Dan Fernandez, Committee on Human Rights Chairman Bienvenido Benny Abante, Committee on Public Accounts Chairman Joseph Stephen Caraps Paduano, Quadcom Senior Vice Chairman Romeo Acop, at sa aking katuwang as Deputy Speaker David J.J. Suarez sa kanilang matagumpay na pamumuno at pakdakbo ng Quadcom. Pinupuri ko din ang aming mga kasamahan dito sa Kongreso ng Mambabatas na kasama na naglamay at nagpupuyat bawat hearing hanggang madaling araw. Lubos din po akong nagpapasalamat sa ating mga resource person na pumunta. Ang mga material, information na galing sa inyo ay naging makabuluhang basihan sa pagbabalangkas ng mga panukalang batas. Sa ating mga masisipag at hardworking na secretariat at mga congressional staff na kinabibilangan ng ating mga COMSEC Art, si Katuring, kasama ng iba pang mga COMSEC, si Sec Flor, Feli at Francis, sa mga media personnel na nag-cover, your efforts are truly appreciated. In anticipation of the next series of Quadcom hearings next year, yun po sana yung gusto naming sabihin, no? Inaantabayanan kasi itong mga ginagawa natin sa Quadcom. Milyon-milyong tao ang nanonood, parang Netflix series na nga sa kanila, Mr. Chair. Nagsi-season na nga sila. Ano na daw season ang ating gagawin, ano? Mr. Chair, libu-libong buhay ang ninakaw at libu-libong pamilya ang sinira ng madugong giyera kontra droga ni dating Presidente Duterte. Libu-libong tao ang hindi niya binigyan ng pagkakataon para sa due process at matamasa ang karapatang dapat na nakukuha. Nadamay rin ang inosenteng mga bata na may maganda at makulay pa sanang kinabukasan, ngunit lahat ng ito ay sinira ni dating Pangulong Duterte. Sabi ni dating Presidente Duterte, encourage the criminals to fight. Encourage them to draw their guns. Yan ang instruction ko. And the only way na hindi kayo makulong and to justify the killing is bigyan mo talaga ng panahon na lumaban. Yan po ang sinabi niya. Nanlaban kaya pinatay. Ito ang sinasabi ng mga kapulisan sa pagpatay ng mga umano'y sangkot sa war on drugs. Dagdag pa rito, maraming kaso na hindi nagpapakita ng search warrant o warrant of arrest ang kapulisan. O kaya'y nagpapakita ng search warrant pero pagkatapos na ng operasyon. Basta na lamang sisipain ang pinto at papasok sa bahay. Sasabihin na dumapa, ihihiwalay ang ibang kapamilya, saka papatayin ang hinihinalang sangkot sa droga. Pagkatapos, walang investigasyon na mangyayari at hindi mapapanagot ang pulis na pumatay. Ito ang mga narinig natin mula sa mga kaanak ng mga biktima sa mga nagdaang Quadcom hearings. Pero Mr. Chair, hindi lamang sa mga biktima ng war on drugs natin nakita ang ganitong kalakaran. Noong March 5, 2021, sa isang meeting ng Joint National Task Force, Regional Task Force to End Local Communist Armed Conflict sa Cagayan de Oro, sinabi ni dating Pangulong Duterte, I've told the military and the police that if they find themselves in an armed encounter with the communist rebels, kill them. Make sure you really kill them and finish them off if they are alive. Forget about human rights. That's my order. I'm willing to go to jail. That's not a problem. Yun po ang sinabi niya.
March 7, 2021, 2 araw pagkatapos nito, mga 5:05 ng umaga, 5 a.m., habang tulog ang mga tao, sabay-sabay na nagsagawa ng operasyon ng kapulisan at militar sa Cavite, Laguna, Rizal at Batangas. Nagresulta ito sa pagpaslang sa 9 na aktivista, mga taong ipinaglalaban ang nakabubuhay na sahod, desente, maayos at regular na trabaho, paninirahan at iba pang batayang karapatang natatamasa ng bawat Pilipino. Tinagurian ang serye ng mga pagpaslang na ito na Bloody Sunday Massacre. Mr. Chair, noong nangyari ito, ang Philippine National Police Chief ay si Debold Sinas, habang ang isa sa mga Davao Boys na si Police Colonel Lito Patay ang kasalukuyang head ng PNP CIDG Regional Field Unit sa Region 4A noon. Sa ilalim din ng panunungkulan nila, nagkaroon ng malawakang pag-apply at pag-aproba ng search warrants, kung saan 42 sa 63 search warrants na na-file sa Manila RTC ay naaprubahan, habang 4 sa 9 na search warrants na na-file sa Antipolo RTC ay naaprubahan din. Sila ang parehong pulis na involved sa pagpapatupad ng war on drugs ni dating Pangulong Duterte, na mayroon ding malaking gampanin at pananagutan sa serya ng mga operasyon na kumitil sa 9 na aktivista at human rights defenders sa Timog Katagalugan. Parehong naratibo sa mga biktima ng war on drugs, nanlaban ang mga biktima ng Bloody Sunday Massacre. Ganon daw kaya sila pinatay. Nagpakita ng search warrant ang mga kapulisan at militar, pero walang search na naganap. Bagkus, pagpatay ang agad nilang ginawa. May isang kaso pa na kinaladkad ang mga biktima sa address na nakalagay sa search warrant at doon sila pinatay. Hanggang ngayon, nananawagan pa rin ng hustisya ang kaanak ng mga biktima. Mamaya siguro, Mr. Chair, pakinggan natin ang mga kwento nila kasi narito po si Lizelle Asuncion, ang wife ni Manny Asuncion, si Rosenda Lemita, ang nanay ni Ana Marie Chay Evangelista at mother-in-law ni Ariel Evangelista. Pareho po silang biktima o pinatay noong Bloody Sunday Massacre. Mahalagang mapag-usapan natin ito sa Quadcom hearing kung paanong ang modus sa war on drugs ni dating Pangulong Duterte ay ginamit din sa extrajudicial killings sa mga taong ipinaglalaban lamang ang kanilang karapatan. Mahalaga rin na marinig ang kanilang boses at malaman ang kanilang mga kwento. Maraming salamat, Mr. Chair. Thank you, Congresswoman Brosas. After the manifestations, tayo po ay pupunta sa admin matters. But we'll recognize Congressman Salvador Pleito for his manifestation. Please make it short. You are now recognized. Thank you, Mr. Chair. Maiksi lang, may very short statement as summary sa mga nabanggit ng ating mga chairmen. Mr. Chair, honorable colleagues and distinguished guests, at the outset, let's give ourselves a very big round of applause for a heroic job well done. Although those who are against us, we receive sneers, mocking us, worse, insulting us, and cursing us. But majority of the Filipinos, Mr. Chair, especially those without access to right information, they are applauding us as well. Kung wala ang Quadcom, hindi malalaman ng taong bayan ang mga nangyari nung nakaraan sa mga pugo, ang walang pakundangan patayan sa extrajudicial killings. Kung wala ang Quadcom, hindi malalaman ng taong bayan ang nangyayari sa mga pugo, ang mga tinatawag na heinous crimes na may patayan, may kidnapping, may illegal detention, human trafficking, torture, illegal gambling, and worse, may rape or molestia sa mga kababaihan na walang kalaban-laban. Kung wala ang Quadcom, hindi malalaman ng taong bayan, maraming dayuhan at may mga birth certificates pa na nagpapanggap na Pilipino na nagsasamantala sa ating mga kababayan. Sa dami na naganap at naging bunga ng ating masidhing pagtupad sa ating sinumpaang tungkulin, hindi ko na lahat may
may lahat ang mga bunga ng ating nagawa dito sa Quadcom at nasaksihan at napanood ng ating mga mahal na kababayan. But Mr. Chair, my honorable colleagues, let us not congratulate ourselves. But the honor is rightfully given to His Excellency, President Ferdinand Bongbong Marcos, when he personally directed in his SONA to end the operations of these POGOs and the illegal internet gaming licenses operations. And equally important, Mr. Chair, my honorable colleagues, the honor is given to our honorable House Speaker, Martin Romualdez, for his steadfast and resolute leadership when he created the Quadcom Committee, working together in one direction, to search and validate the truth beyond the operations of this POGO and LGLs. Again, Mr. Chair, my colleagues, the distinguished guests, I'm deeply honored to be a part of this history in the making. Let history judge us on what we have done. Congratulations, mabuhay tayong lahat. Maraming salamat, Congressman Salvador Plato, for that wonderful manifestation. The next to Congressman Bong Teves will deliver as well his manifestation. You are recognized. Mr. Chair, I would like to finish and clear one of my statements last Quadcom. This is with regard to my final question to former President Rodrigo Duterte. When I asked him if nagkamali ba siya pagtawag kay former Senator Laila de Lima na Queen of all drug lords. PNP General Hospital. The other gentleman. Good afternoon, Your Honors. I'm Police Lieutenant Colonel Leonel R. Garcia, the Chief Orthopedic Department of PNP General Hospital. The other gentleman. Your Honor, sirs, I'm Police Lieutenant Colonel Donato Lazaro, the Chief PE Section for National Headquarters Health Service. Okay, thank you. So, we just like to get an update dun sa status nung health ni Colonel Grijaldo kasi very concerned ang committee sa kanyang health, dahil it seems that after 4 invitations, he failed to attend, and citing his reason as not feeling well or may have undergone a medical procedure. At yung isa naman ay hindi daw siya ambulatory. So, can you please inform this committee, ano ba yung totoong kalagayan itong si Colonel Grijaldo ito? Yes, Your Honor, Sir Chairman. Last December 3, the Directorate for DPRM of the PNP sent a memo for the PNP Health Service to conduct a validation and a medical evaluation on the condition of Police Colonel Grijaldo, he was presently confined at a Pasig Health Facility. So due to that, December 5, the Health Service were able to dispatch a medical team to conduct such a procedure for a medical evaluation. And here with me, together with me, is the Chief of the Orthopedic Section of the PNP General Hospital, and he will be the one to explain further the evaluation that was conducted on Colonel Grijaldo. Thank you, Sir Chairman. Okay, thank you, Colonel Guevara. Colonel Garcia, the head of the Orthopedic Department ng PNP General Hospital. Yes, Your Honor. Okay, please inform this committee. Your Honor, last December 5, we went to Pasig Doctors Medical Center to assess the orthopedic condition of Police Colonel Grijaldo. So upon checking the patient is awake, coherent, cooperative, and ambulatory. And upon knowing, sir, na he underwent arthroscopic shoulder surgery last December 2, and 1 day post-operatively, he underwent physiotherapy bedside po, sir.
So, does that make him unable to attend mga meetings kagaya nito? On my orthopedic point of view, sir, the patient, yes, may be able to attend this hearing, but depende po yun, sir, kung papayagan siya ng kanyang attending physician. So, hindi po kasi namin nakita, hindi ko po nakita yung kanyang medical record, which is hindi po sa amin, hindi po kami pinayagan ng hospital. Makita yung kanyang Mr. medical Chair, record. sorry, may I ask? Yeah. Okay, Congresswoman Pami Zamora. Sir, sinabi mo, nakita mo siya ng December 5? Yes, Your Honor. Hindi, December 2 siya nagka-procedure. Opo. And then the next, because when you saw him on December 5, sabi mo, ambulatory siya. Yes, Tapos, kailan siya nakalabas? hindi pa po siya nakakalabas. Hindi siya nakakalabas. Oh. Okay. Is there a reason, would you know, sir, kung bakit hindi siya nakakalabas? On my opinion, ma'am, no? Opo. So baka po mayroon pa siyang mga underlying medical condition. Baka po hindi pa siya nakiklear ng kanyang attending physician. Baka acute stress disorder. Oo. Okay. And so, if the procedure was December 2, because itong katabi ko si Kong PM, nagkaganon din siya eh. Am I right, Kong PM? Yes, Mr. Chair. And how long did it take you to, when you want, I'm sorry, I know this is out of line, but how long, I just want to make sure, kasi naiinis na ako eh. How long did it take you from your procedure to go back home? It took me 2 days, Mr. Chair. Okay, 2 days. Mr. So, Chairman. okay. Mr. Chairman? Yes, SDS Gonzales. Well, Mr. Chairman, sa mga nanonood, mga doktor, ako, 2 knee surgery, MTL and ACL. After my surgery, nag-bike na po ako kagad. At pinalakad na po ako ng doktor. Baka parang iniunsulto po natin yung mga doktor natin. Parang hindi po yan kapapadiwala, no? At meron po akong broken shoulder sa basketball also. At therapy lang po yan. Hindi po yan inihiga. Pag inihiga mo yan, lalo kang mahihirapan. Kaya baka nanonood po yung mga doktor dito sa ating bansa o sa ibang bansa. Baka tatawanan po tayo pag yung mga reason nyo ganyan. So yun lang po, Mr. Chairman. Okay, thank you, Congressman Gonzales. Are you done, Congresswoman Sorry, Zamora? Mr. Chair, I think we've given him, what's his name? Colonel Hector Grijaldo enough leeway. Sobrang bait na natin sa kanya, and I think it's the right time to make an appropriate motion. Sumusobra na siya. This is, I believe, his 4th time to skip the Quadcom, and pero sa Senate wala naman siyang rotator cuff syndrome. I'm sorry, but I really believe it's high time that with the indulgence of all the chairmen, that I move to cite Colonel Hector Grijaldo in contempt, Mr. Chair. Seconded. Okay. There's a motion. I was waiting for Congressman Paduano to do that, but anyway, so there is a... So there is a motion to cite Colonel Hector Grijaldo in contempt for failing to attend the committee hearing of the Quadcom for the 4th time, if I'm not Yes, mistaken. Mr. No? Chair. 4th time. And this is in violation of Section 11 of our Rules of Procedure governing inquiries in aid of legislation. And this was duly seconded, and no objections was heard. So the chair rules that the motion is approved. Comsec, please relay to the Philippine National Police and the appropriate department where Colonel Grijaldo is an active member
that the House Committee or the Quadcom has cited him in contempt. Therefore, ang kasunod po nito ay isang order na manggagaling sa committee ito to arrest Colonel Hector Grijaldo for violating the rules of procedure governing inquiries in aid of legislation of the House of Representatives. Mr. Chair. Paano kayo nagsimulang maging sangkot sa pag-release ng mga container sa Bureau of Customs? Meron po akong tracking. So, ayun po, nag-process din po kami ng container. May broker din po ako. At yun si Irene naman, yun po yung consignee for hire, yung EMT. Itong tracking business na nabanggit mo sa affidavit mo, ito yung kay TJ Marceliana at Irene May Tatad na magkasama kayo? Hindi po. Yung tracking po is sa akin po yun, Golden Strike tracking. At yung EMT naman, yun po yung kay Irene, yun po yung ginagamit niya consignee. Tapos si TJ po, broker po siya. Accredited broker po siya sa Bureau of Customs. Sino-sino yung mga consignee na for hire na ginamit mo? Kasi madami yung ganyang sistema sa customs. Opo. Ang ginamit ko po ay yung EMT trading, yung Integrity Trading, at saka yung RONSS Trading. Doon sa affidavit mo, nabanggit mo na yung trabaho ng isang customs broker, pwede mo bang ipakipaliwanag kung ano yung trabaho ng isang customs broker? Sige po. Unang-una po, hindi po ako customs broker. Ako ay sa tracking business. Si TJ po yung broker ko. So, pagka may nag-i-inquire sa aking client kung magkano yung halaga ng kailangan para magparating ng isang container, nire-refer ko po yung kay TJ. So si TJ naman po ang bahala dahil siya po ay accredited sa Bureau of Customs para magtanong po sa Bureau of Customs magkano po yung duties and taxes tsaka kung ano-ano pa. I-relay niya po sa akin yun tapos idadagdag ko naman po yung lahat-lahat, yung all-in po, yung shipping lines, yung tracking, pati na rin po yung TARA. So, tapos doon ko po ibibigay doon sa client kung magkano yung all-in. Paliwanag nga kung ano yung binabanggit ng TARA. Ano ba yung nangyayari pag nagbibigay ka ng TARA? Pag nagbibigay po kayo ng TARA, syempre po, yung shipment mo, mapapabilis. So, katulad po nung sa akin, halos lahat ng shipment ko, green lane po siya. So, pagka green lane po kasi siya, hindi na siya kailangan ng document inspection, hindi na rin siya kailangan ng physical inspection. Marami rin siyang nalalagpasan na proseso sa Bureau of Customs. Mabilis siya nakakalabas ng Bureau of Customs. So, yun po yun, pagka may TARA po. So, tatlo yung lane sa customs. Isang Yes green, po. isang yellow, isang red. Tama ba? Yes po, Mr. Chair. Balikan natin yung insidente kung saan nasangkot ka sa pag-i-import ng 5 metal cylinders na naglalaman ng 605 kg ng shabu. Pakikwento nga ito. Saglit lang po, Mr. Chair. So, yung nangyari po kasi sa amin, is si Richard Tan daw po yung, si Richard Tan po kasi may-ari ng Hongfei. Siya po yung importer, siya rin din yung exporter, no? Yung EMT naman po kasi, dami lang po yan consignee for hire. So, siya talaga yung may-ari ng 5 metal cylinders na yun. So, hindi ko po kilala si Richard Tan. Ang kilala ko lang po is si Kenneth Dong. So, nag-inquire po siya sa akin. Nagbigay siya ng mga in-inquire niya sa aking list. Tinanong ko kay TJ, yung list po na binigay niya sa akin, wala po kasing nakalagay doon na 5 metal cylinders. So, alam namin, regular shipment lang siya. Regular general merchandise. So, ginawa ni TJ nung ginagawa niya bilang broker,
binigay ko kay Kenneth Dong naman yung pinaka all-in niya. So, yun po. So, nung dumating na po yung container, May 15 po siya. Dumating yung barko, May 15. So, pagkadating po kasi ng barko, bago po siya mag-arrive sa port, nagbibigay po ng manifest yung barko doon sa Bureau of Customs 24 hours bago dumating. So, nalaman namin yon. May 17 po, nag-dock na yung barko. Doon na rin binaba yung container. Tapos, ayun nga po, I think from May 22 hanggang May 24, yun po yung releasing. So, hindi siya agad, kahit green lane siya, hindi agad siya ni-release. Kasi po, sabi ko po noon na halos 100 containers po yung napaparating every week. So dahil hindi naman siya nirarush nung may-ari, minabuti kong gamitin na lang yung truck ko sa ibang mga shipment. So May 24, nilabas na siya ng port. Tapos dineliver na siya sa Hongfei, Valenzuela. Tapos umalis na yung truck na ibalik na rin niya yung container. Yung rate po sa Valenzuela, May 25 po siya ng gabi kung di po ako nagkakamali. Tapos yun na po, lumabas na sa balita na may nahuli nga pong mga shabu nakalagay dun sa metal cylinder. Anong country of origin at port of loading itong shipment na ito? Ang nakalagay po kasi Hongfei China Xiamen Daosu Import-Export Company. So sa Xiamen po siya, China. Anong goods yung nakalagay sa nito? Nakalagay sa description nito? At kung ano yung declared value nito? Wala po kasi akong dokumento dito pero ang pagkakaalala ko po is cutting board, footwear, kitchenware, yun po, 4 po yun Wala po kasi akong document dito. Mr. Taguba, sabi mo noon sa Senado, ikaw ay nag-ayos ng shipment. Pwede mo bang ipaliwanag kung ano yung sistema mo sa pag-ayos ng mga shipment? Yun nga po, may mag-i-inquire po sa akin. Tapos, meron kaming broker, meron akong consignee. Yun po, kung ano yung, mag-i-inquire sila sa akin, kung ano yung duties and taxes all in nung isang container. Tatanungin ko sa broker ko, tapos babalik ko sa kanila kung magkano yung all in. Ano yung mga shipment na ipinapasok mo rito? Mga general merchandise po Yan po, mga katulad po niyan, mga tableware, kitchenware, mga shoes po. Mga regular shipment lang. First time mo ba nasangkot sa yung mga shipment mo sa illegal na droga? First time ba ito? Opo. From the examiner hanggang sa collector, pati sa terminal handling, meron bang nakukuha kada container yung mga taga Bureau of Customs at umaabot ba ito sa commissioner? Opo, meron po. Magkano yung nakukuha nila? Hindi ko na po alam yung breakdown Pero yan po may iba-iba po kasi bawat departamento. Sino nag-impose ng TARA system na ito sa mga taga Bureau of Customs? Hindi ko po alam kung sino nag-impose, Your Honor. May kilala ka ba na nakinabang sa TARA system na ito? Nakinabang, siyempre lahat po sila, yung sa, yan, mga taga Bureau of Customs po, lahat po sila na binibigyan ng TARA. Nakinabang po silang lahat. Magkano kada isang container yung ibinibigay ninyo? Hindi ko na, ang all-in ko po kasi 170,000 po So,
Pero kasama din rin po kasi doon yung duties and taxes tsaka shipping line. Siguro po pagka nakuha ko po yung mga affidavit ko tsaka dokumento ko, masasagot ko po yan. Nakakailan ka kada isang linggo na container na nailalabas mo na binabayaran mo ng 170,000? Umabot po ng 100 po kada isang linggo. Ano-ano yung mga laman nun? Yan po, mga general merchandise po. So, saan at kanino ka nagre-remit? Iba-iba po. So meron, katulad nga po, nabanggit ko po sa Davao Group, isa po yan. Sa mga taga Bureau of Customs din po. So, yun po, mga nagre-remit po ako sa kanila. Ibig mo bang sabihin, pag hindi ka nagbigay ng tara, hindi lalabas yung shipment mo sa customs? Opo, kasi po, sila po yung may authority. Nung panahon po na yan, binuo po yung command center. So, yan pong command center, nasa kanila po lahat ng authority na mag-alert. Pero ayun nga po, dahil sila lang ang may authority na makapag-alert, tsaka makapag-release din ng container, nasa kanila din yung responsibilidad. Tuwing may, yan po, sa nangyari po sa amin, ganyan, dapat po kasama rin sila dito sa kaso namin. Paano pag halimbawa yung container mo legit naman? Okay naman yung mga nakalagay. Nagbibigay ka pa ba rin ng tara para doon sa mga container na legit naman? Opo. Lahat po ng container po, tingin ko po subject po one way or the other sa TARA system. So nagbibigay ka para hindi ka ma-harass, tama ba? Ayon sa iyong affidavit. Opo, yes po. Ano bang description mo ng paghaharas sa iyo ng mga taga Bureau of Customs? Yun po, pwede nilang i-hold yung container, pwede nilang i-alert. Bigyan ko rin po kayo ng isang example. No? Kunwari po, meron po kayong parating. No? So, yung binili nyo pong sapatos, sabihin natin, mga nasa 3,000 po, isang buong container. Yung mga goods mo, 3,000 lang. Meron kang mga proof na nabili mo lang siyang 3,000. So, dadating sa bansa, wala namang problema yung container mo. Pero pwede nilang sabihin na hindi 3,000 yung halaga niyan. 5,000 yan, nakita ko sa Google eh. So, may karapatan silang i-hold yun. O pupuntahin ka nila sa Bureau of Customs, no? Yun yung customs duties. Ikaw naman, dahil negosyante ka, i-hold yung container, kesa anuhin mo yung kanilang napakahabang proseso, magbibigay ka na lang para makalabas yung container mo at makapagnegosyo ka. So nasabi ko po yan na tingin ko po, lahat mo ng shipment, dumadaan po talaga sa TARA system, one way or the other. Sino-sino yung mga nangaharas sa'yo? Pag hindi ka nagbigay ng tara sa customs? Ayan po, isa po dyan yung COMSEN. Ayan po. Kasi sila yung may pinakamalakas na sila lang yung time na yun talagang halos na consolidate nila yung authority na sa kanila lang lahat. Pero katulad nga po ng sinabi ko, sa kanila lahat ng authority, pero sa kanila rin lahat ng responsibilidad. Kaya hanggang ngayon, tataka ako bakit hindi sila kasama dito sa kaso namin. Mark, ilang taon ka na? 33 po. 33. Anong taon ka nung nasama ka sa ganitong klaseng trabaho? 26 po. 26. So, at the age of 26 years old, paano ka napasama sa Davao Group? Or paano ka nakipag-transact sa Davao Group? Ayun po, tulad ng sinabi ko, yung mga pangaharas, so kaya nilang gawin yon. So, ang ginawa nila, pinag-alert nila yung mga container ko. Ngayon, meron akong kakilala kasi sa SSPDC, si Jojo Bacod po. Ni-refer niya ako dito sa Tita Nani. Tapos po, ayun po, nag-meet po kami, si Jojo Bacod, si Tita Nani, si Noel, tsaka si Jack. In-explain nila na sila na nga ang pinaka-powerful doon. Kung hindi ka papasok sa grupo nila,
hindi ka makakapag-transact sa Bureau of Customs. So, ang pagkakaintindi ko po doon, wala pong player o kung sino man na gusto magparating na hindi dumadaan sa kanila. Kasi nga, pag di ka nagbigay sa kanila, mahaharas nila, mahuhold nila yung mga container mo. Sino si Jojo Bacod? At paano mo siya nakilala? Si Jojo Bacod po, nakilala ko po yan. Taga-sabin po kasi yan sa Piat. So, nagkataon naman na nasama siya sa SSPDC nung panahon na yon. So, nasabi niya nga sa akin na, ayun, kaya niya akong tulungan sa mga problema ko sa Bureau of Customs. At nirefer niya nga ako doon kila Tita Nani. Si Tita Nani naman nagsabi na, yun nga, sila yung Davao Group. Ayun, kailangan pumasok sa amin kung gusto mo makapag-transact sa Bureau of Customs, kung gusto mo makapag-negosyo pa. So, yun po. Ako naman, ang gusto ko lang naman magnegosyo sa totoo lang po eh. So, kung sino man yung mga binabanggit nilang mga taong nasa likod nito, binabanggit nila sila Paulo Duterte at si Mans Carpio, sila po yung mga nagbabanggit nun. Bakit parang napakabigat, no? Napakatindi ng impluwensya ni Jojo Bacod sa Bureau of Customs? Explain ka nga ito. Hindi ko rin po alam eh. Siguro may mga kilala lang kasi siya. Ayun nga, nagkataon kilala niya ito yung mga taong to sa Davao Group. Tapos kilala rin niya itong si Big Brother, si Allen Capuyan. So marami siyang kilala mga may impluwensyang tao. Kaya yun siguro, kaya malakas din ang impluwensya niya sa Bureau of Customs. Nagbibigay ka ba ng pera kay Jojo Bacod? Opo. Nung simula po, nagbibigay po ako sa kanya. So, pero dumating yung panahon na hindi niya kaya, so inirefer na niya ako doon kila Tita Nani. So, yun, nagbigay na naman ako doon sa kanila, sa Davao Group. Ayun po. Yun po yung storya nung kay Jojo pa. Paano mo nakilala si Tita Naning? Yung tinatawag mong Tita Naning na pinakilala ni Jojo Bacod? Ayun po, siya po, pinag-meet niya kami. Hindi ko na po maalala kung saang mall yun eh. Pero, ayun, mabilis lang naman yung meeting namin. Pinakilala lang niya sa akin yung mga taong yun nga raw yung Davao Group. Tapos, sinabi nila sa akin nga na hindi ka na makapag-transact sa Bureau of Customs kung hindi ka kasama sa amin. Ayan. At kailangan may enrollment fee na 5 million. So, pinapapunta nila ako sa Davao noon para daw i-meet si Paulo Duterte. At may text po ako niyan eh. Ano po yan? Sinubmit ko po yan sa dati pa noon pa sa Senate investigation. Tsaka dito rin po sa Congress. So yun po yung ebidensya ko kay Tita Nani. Ayun po, lumipad po ako ng Davao noon dahil sa utos nila. At ibinigay ko yung pera kay Small Abellera. Sinundo muna ako ni Jack. Siya yung wala naman kaming doon sa sakyan. Sinundo kami ni Jack. Lang, Mark. Dito muna tayo kay Tita Naning. Paano ka napaniwala ni Tita Naning na member nga siya ng Davao Group? Malay mo, sabi-sabi lang niya yun. Opo. Kasi po si Jojo Bacod, yun lang yung dahilan kaya ako naniwala sa kanila eh. Dahil si Jojo Bacod, matagal na rin namin kilala yan eh. So, hindi ko iniisip na baka niloloko lang nila ako. So, yun lang po yung naging basihan ko. Dahil si Jojo Bacod po yung nagsabi. Anong prueba ang ibinigay sa iyo ni Tita Naning na para masabi nga na talagang legit siya na member nga ng Davao Group? Ang pinaka-prueba lang po na maibibigay ko sa inyo is lahat ng transactions ko is naging green lane siya. Lahat po ng dokumento ko, pagka kinumpara nyo, puro pare-parehas. Puro 40,000 yung tax niya. So, kahit sino, pagka nakita yun, i-hold nila yun kasi bakit pare-parehas. So, yun lang po ang mabibigay kong prueba sa inyo na kung totoo ba si Tita Nani, yung Davao Group. Dahil
tingin ko, walang basbas sa taas, hindi mangyayari yun. Eh. Hindi makakalabas yung ganong karaming container ng ganong kabilis. So, ibig mo sabihin, nung nakilala mo si Tananing, bumilis at gumaan ang buhay mo sa Bureau of Customs, hindi ka naharas sa Bureau of Customs. Yes, sir. Yes, Mr. Chair. Kindly wrap up, Congressman Kunghoon. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, I'd like to na lang sa magsusunod na mag-interpolate. Thank you very much, Mr. Chair. Thank you, Congressman Kunghoon. The next to interpolate is Mr. Chair. Congressman Mr. Chair. Keith Flores. Yes, Congressman Very Visto quick. before Congressman Flores. Very quick with the indulgence of the Honorable Flores. This is for the Bureau of Customs. Sabi po kanina ni Mark Taguba, consignee for hire. Ito po ba, for the understanding of the Filipino people, legal, allowed, consignee for hire? Can we hear from Customs? Your Honor, Mr. Chair, good afternoon. That is not allowed by the Bureau of Customs, Your Honor. Precisely. But it has been the wide practice in the Bureau of Customs. And may we know from the BOC, ito po ba ay alam nyo for a fact na talagang ang mga consignee ay for hire? Kasi if we will not allow this to happen, then we know outright na kung sino ang consignee, siya rin ang owner. Your Honor, there is an accreditation process which is being conducted by the Bureau of Customs, wherein the importers who would like to be accredited will submit the requirements of the Bureau of Customs, and then the Bureau of Customs will conduct the necessary investigation, and based on that, it will either grant or deny the accreditation of an importer. That brings me to the next question. Sir, how do you distinguish consignee, importer, owner? Your Honor, there is a regulation defining that, Your Honor. I'll just have to check the exact definition, Your Honor. I do not understand, Mr. Chair. It seems that all the containers are named after the name of the consignee. Since they are for hire, it seems to me, to us, ang mga dumadating na container, nakapangalan sa consignee. So how do you know who is the owner? Your Honor, the importers or the consignee will submit several documents, Your Honor. Regarding what? Regarding that particular shipment, Your Honor, bill of lading, inward foreign manifest, etc., Your Honor. So there, Your Honor, we will examine the consignee or the consignee name therein, Your Honor. So how would you identify who the owner really is? Your Honor, it is presumed that the name in the shipping documents is presumed to be the owner, Your Honor. Are you referring to the consignee? That the consignee is the owner as well? Yes, Your Honor. The reason why I'm asking this question is because there are cases which are being filed against the consignee, and sometimes they are unaware really about the contents of the container. And here is the owner not being included at all in the charge. Tama po ba yung premise ko? Well, Your Honor, to be candid, that is possible, Your Honor. But in the regular scheme of things, Your Honor, that should not be the case. You said regular scheme of things. Paano po ba yung legal scheme of things? Dapat po ba pag legal scheme of things, ang consignee ay ang owner? Or at the very least, dapat po ba disclose yung totoong owner? Notwithstanding the fact that there's a consignee who is the authorized party to receive the shipment. Well, Your Honor, I cannot
definitely... Mr. Chair, the reason why I'm asking this question, suppose there's a contraband, shipment of illegal drugs. Etong si consignee for hire, she's not very much concerned really about the contents of the container. Kasi ang concern lang niya kumita, maghanap buhay. I am a consignee for hire. Binabayaran lang ang pangalan ko being the recipient of the shipment. Pagkatapos it was discovered later, shabu pala ang laman. The question, Mr. Chair, paano mo hahabulin yung owner? If you do not have the identity, the name of the owner of the shipment, why rely on the consignee? Why not require instead the owner to facilitate the document, assisted by the consignee? Your Honor, those issues are being addressed by this current management of the Bureau of Customs. Sir. And I suppose that should have been addressed long time ago. Yes, Your Honor. If we will be adopting the narration of facts of Mark Taguba, it's like we're going against the wrong persons. Mr. Chair, I will be yielding to the rightful interpellator. Thank you, Congresswoman Jinky. I was thinking that you just wanted to manifest something. But sundan ko lang, isang very short question lang kay... there are reports that some consignees being used by importers are fictitious consignees. Nagbibigay ng peking pangalan, peking registration, at yun naman ay ina-accredit daw ng Bureau of Customs. Is that correct? Your Honor, that should not be the case, Your Honor. But because there is a process of verification, Your Honor. But would you agree with me that, siguro hindi ngayon, but in the past, ginagamit yung ganitong strategy? It is possible, Your Honor. So you have records to show that indeed, there were fake consignees or owners of companies that was used as consignee sa isang mga importation. I don't have the records right now, Your Honor, but that is possible. Okay, sige. Salamat po. Yan. Now, I will now yield the floor to Congressman Keith Flores. You have 10 minutes. Thank you, Mr. Chair. Mr. Mark Taguba, when did you start, kailan ka nag-start na magpapasok ng mga containers? Anong year? Mga 2017 po yata. 2017. Pero yung pag-start mo sa 2017, hindi ka pa enrolled doon sa Davao Group na sinasabi mo? Hindi po. Hindi pa. Noong 2017, when you first started, ilang containers ang napapapasok mo? In a week? Hindi pa po ganun karami. Give me a number. Siguro mga 15, 14, ganyan. So 15 or 14. And the same process to, no? Pag inaayos mo, green lane siya. Hindi po. Ano yan? Hindi po lahat green lane, no? May dumadaan ng yellow lane, may dumadaan ng red lane. Ayun nga po. At nung December nga rin po noon, taon na yon, nagka-problema nga po, nagka-red lane po ako, halos lahat ng container. Kaya po naghanap po ako ng tutulong sa akin. So, sinabi mong nagka-problema ka, feeling mo inipit ka kasi hindi ka enrolled dun sa TARA system na sinasabi mo? Yes, Your Honor. Okay, so inipit yung containers mo, kaya all of your containers na pinapasok mo naging red lane, meaning strict ang pag-inspection sa mga containers mo. Yes po, Your Honor. So strict even if nagbayad ka na? Opo, harangin po nila yan, nagbayad ka na. Kahit bayad ka na? Oo. Marami silang pwedeng gawin. Pwede nilang pa x-ray, pwede na naman nilang pa 100% inspection. Marami silang pwedeng gawin na pwede pang haharas. So ipitin yung containers na pinapasok mo? Yes po, Your Honor. Okay, now, ang payment mo sa per container is 170 na mention mo kanina. Opo. Was that before being enrolled in the TARA system or after being enrolled in the TARA system? After na po yun. After. So, paano yung before? Magkano ang binabayad mo? Depende po yun. Nire-refer ko po yun dun sa broker namin.
Average amount. Iba-iba po pero mataas po siya. Hindi ako Mataas. nagkakamali, mga nasa 280, 300, mga ganun po. So, mas mahal yung payment mo nung before ka na-enroll sa TARA system. Yes, Your Honor. And wala pang assurance na pwede pang maipit yung containers mo, even if nagbayad ka na. Opo. Opo. Now, sige, let's go to the point na na-enrolled ka na sa TARA system. Sabi mo may parang central command, tama ba yun? Opo. Na sila yung kausap mo. Opo, yung Davao Group po yun. Davao Group. Yung command center po, yun po, ang nag-establish po niyan sila, Commissioner File doon po, nung time niya. Commissioner File doon. Yes po. Ang nag-establish ng command center. Command center. So, magkahiwalay na entity itong Davao Group and command center? Yes, sabi mo? Kasi yung Davao Group po, hindi naman po sila nagtatrabaho sa Bureau of Customs. Okay. So, Davao Group is just an organization but not employees of the Bureau of Customs. Yes, Your Honor. Meaning, wala silang kinalaman sa pag-inspection, pagpirma, order the release, etc. Wala. Wala po. Okay. But, kailangan kang dumaan sa kanila, sinasabi mo. Yun nga po, ano yun sinabi ni Jojo ba ako, nirefer nila ako sa kanila, nung nakamit ko sila, si Tita Nani, sabi niya, kailangan kang mag-enroll sa amin. Kailangan, parang ang aking intindi po doon, lahat po, kailangan dumaan sa kanila Lahat magbigay ng TARA. Kung hindi ka magbibigay sa kanila, i-hold nila yung container mo. Kasi may command center Ito yung enrollment na sinasabi mo. Opo. Yung 5 million ba ang sinabi mo? Yes, Your Honor. Ang 5 million na to is in relation also to the testimony mentioned, offered by Councilor Small Abellera. Tama ba yun? Yes, Your Honor. Yun ang pagtahi mo doon, di ba? Na you met with Councilor Small Abellera para ibigay yung 5 million. Opo. Supposedly para kanino yung 5 million? Yun, sabi nila sa akin, puntahan ng Davao, ibigay mo kay Pulong Duterte. So may text po ako noon. Pero nung pagdating ko po doon, hindi ko naman po nakamit yung So tao. never mo ring na-meet si Pulong Duterte? To be fair with the po. congressman? Never. Never. Opo. Okay, si Small Abellera nakausap mo. Yan po, opo. Kanino mo binigay yung 5 million pesos? Sa kanya po. Kay Small Abellera? Yes po. Siya lang mag-isa? At that time? Opo. Ako, si Jack, tsaka si Small. Okay, sino yung Jack? Siya po yung isa kasama rin sa Davao Group. So, dahil wala naman akong kakilala sa Davao, first time ko pumunta doon at wala rin akong dahilan para pumunta doon. So, siya yung sumundo sa akin sa airport. At dinala niya ako doon sa restaurant. Kung saan kayo nagkita ni Small Abellera? Small, opo. At doon mo binigay yung 5 million? Doon ko po binigay. Okay, now enrolled ka na. Ano nangyari sa shipments mo after enrolled ka na? Ayun po, naayos naman siya. Maayos na ang pagpasok? Opo. Okay. Now, sino ang lumalapit din sa'yo para ipapasok yung shipment nila? Kahit sino lang? Yes po. Kahit sino na shipper? Kung sinong gustong mag-inquire, opo. So, hindi ko makuha to You paid 5 million to enroll, yet ang payment mo for containers actually went down. Bumaba. Nagmura siya Di ba? It's cheaper than the previous amounts na binibigay mo. Tama ba? Kasi po, yung duties and taxes nun, mas mataas po talaga. Doon sa first, before enrollment sa TARA system? Talagang mas mataas po talaga siya. Kasi itong sa 170,000 na to, hindi mo talaga siya magagawa ng legal Kasi 40,000 lahat nung... So, footwear, tableware, katulad po nitong nangyaring to, footwear, tableware, kitchenware, wala pong tax na 40,000 buong container. Kung isang container yan. Oo. It should be more. Kung idadaan mo yan ng legal... Answer me. It should be more. It should be more. Dapat mas mahal ang taxes na babayaran nila. Yes po, Your Honor. Okay. Now, question. Kung may lalapit sa'yo na sabihin natin gustong pumasok ng 20 containers, you don't ask kung anong laman yan, di ba? Magbibigay sila sa akin ng packing list. Ang packing list may declaration ko ng laman. Yes po. But for you, you take their word na kung ano nakasabi doon sa packing list na yun, yun ang parang you will believe in. Yun ang that's what you will believe in. Yes po, Your Honor. Okay, so wala kang pakialam kung drugs ba yan, baril ba yan, mga illegal na mga gamit or something. Basta you just rely on the declaration of the shipper kung ano nakalagay doon sa dokumento.
Pag kung drugs po yun, hindi ako papayag. Of course, di ba? But kung hindi mo na pinapakialaman, you don't find out kung ano pa ang laman. Kung ano lang yung sinabi nila, yun lang yung paniniwalaan ko. Kung ano nasa papel na sinabi nila na used clothing or something like that, yun na yung paniwalaan mo. Yes po, Your Honor. And you don't go beyond the document that's given to you. Meaning, hindi ka na nag-iimbestiga. Sino ba to? Bakit siya mag-ship ng 10 containers? Sino ba to? At bakit ganito ang laman ng container niya? Hindi na. Wala na. Basta nagbayad sa'yo, basta inayos mo, okay na sa'yo. Yes po, Your Honor. And once you started with the TARA system, smoother yung pagpasok ng containers mo. Tama ba? Yes po, Your Honor. Walang sudden inspections, walang red lane bigla, wala. Wala po, Your Honor. Puro green lane to. Green lane. And fixed amount, 170 per container. Yes po, Your Honor. Puno man yan or hindi puno, 170 ang bayaran. Yes po, Your Honor. And sa testimony mo, these are all, siguro, kulang yung binayad just for the taxes alone. Yes po, Your Honor. Kulang. Kulang. Now, how do you make the payments to these members ng, kung sino man to binibigay yung payment na 170? Yung sa TARA po, inetext po ako ni Tita Nani. So, depende po. Minsan pupunta siya sa opisina, tapat ng opisina namin. Minsan papupuntahin niya ako doon sa isang lugar. So, cash to? Opo, cash po. Always cash, handed over to this Tita Nani. Yes po, Your Honor. And you've met this Tita Nani in person. Yes po, Your So, kilala mo, ma-identify mo yung person na to. Yes po. Okay, so, is it on a daily basis, a weekly basis, or anong basis ng pagbigay ng pera? Weekly basis po ito. Weekly? Opo. So, itotal mo yung number of containers na pinapasok mo and you give the equivalent amount based on the 170,000 per container na agreement. Yes po, Your Honor. And that's, anong araw yan binibigay? Tuwing Friday po ito. Fridays. So, cash, no? Sabi mo? Cash po. Okay, now, to the Bureau of Customs. Sir, have you heard of these things going on prior to your assumption ba, of your current position? Your Honor, prior to my assumption, I've not Heard? Yes, Your Honor. Okay, but nga yun, you've heard of it? From the Stories? Yes, Your Oh, Honor. but never na may nahuli kayo, may pinosecute kayo, or anything like that? I am not aware, Your Honor. You I'll are have not to check. aware? Yes, sir. Diba, sa dami ng pinapasok nila, wala kayong na-prosecute man lang na, that's 100 containers a week. I have to check our records, Your You Honor. have to check. Okay. Mr. Guban, na-mention mo rin tong TARA system before. Yes, Your Honor. Good afternoon. So, anong alam mo about the TARA system? Tama ba yung sinabi ni Mark Taguba? Your Honor, traditionally, even up to now, that is the common transaction in the Bureau. The common. Regardless of kung sino yung commissioner. Regardless, Your Honor. Really? Yes, Your Honor. So, anong year mo pa noon nalaman na may ganitong Since time kalakaran? immemorial, Your Since Honor. time immemorial. When I was there at 2017, muntik na ako, 2 beses akong itinapon because of that. Because I am against na yun ay magpatong-patong, bigas-bigas. I was then in Batangas. So, Mark Taguba is just one of the many who facilitates the Yes, Your pagpasok Honor. ng mga container vans. Yes, Your Honor. One of the many. Yes, Your Honor. Mga ilan sa tingin mo yung many na pinagsasabi Your mo? Honor, if there are about 10,000 per week containers, so how many brokers? The same of Mr. Taguba. So, are you telling me that 10,000 containers are enrolled in the TARA system? Di naman Not siguro. exactly, Your Honor, Ah. because there are Super Green Lane, the multinational, na they are not really Yung giving- legit na Yes, the dinideclare legit. lahat na Last gusto day. magbayad ng tamang buwis. Yes, Your Honor. But Okay. because of so many Chinese businessmen in the Philippines, they are all transacting business the same. Same way as Mark Taguba does. Yes, Your Honor. Ilan yan sa tingin mo? That is thousands, Your Honor. Thousands of brokers? Yes, Your Honor. And weekly yan? Pasok ng container vans? Yes, Your Honor. Are you exaggerating things, Mr. Guban? Baka No, Your Honor, that is based on experience. pinapasakay mo yung committing to. No, Your Honor, that is based on experience. I'm telling now, Your Honor, because I want to change now the Bureau of Customs. Help the people now because of drugs and smuggling of rice. Di ba ano yan na you're saying this after you're convicted na? No, Your Honor, Di ba even then, sinabi mo before pa or something like even that? then, Your Honor, hindi po ako pumapatong. Okay.
Wait, Yung I'll container. go back to Mark Taguba. Mark Taguba, magkano kinikita mo per container? Meron po akong 10,000 sa tracking, meron po akong 10,000 pa uling patong, tapos container deposit. Sabihin natin mga 30,000. 30,000. That's included in the 170,000 per container? Yes po, Your Honor. Included na? Congressman Flores, if I may. Go ahead, sir. Gusto ko lang kasi para makumpleto yung Go ahead, sir. picture. Go ahead, Chair. Mark, gaya nung tanong ni Congressman Flores, so roughly kumikita ka ng 20,000 per container. Yes po, Your Honor. So, halimbawa, sa isang linggo may 100 container ka, meron kang more or less 2 milyon sa isang linggo. Hindi naman po sila palaging nagbabayad agad. So, yung iba utang. So, pero more or less mga malaking halaga rin po. So, ibig sabihin, pag container, kasi may 20-footer na container, may 40-footer na container. So, regardless of the size, basta yun ang tara. Opo. So, alam mo ba kung kanino napupunta yung magkano 170 per container? Yes po, Your Honor. Pwede mo bang ikwento sa amin ni Congressman Kit kung kanino napupunta yung 170 na yun? Kung alam mo lang, no? Kung ano yung breakdown ng 170 na yun? Sabi ko nga po, mahirap naman po magsalita ngayon dahil wala naman sa akin yung mga dokumento ko. Pero kung yan po, nasabi ko na to lahat noon Senate hearings, congressional hearings. Wala naman po nagbago, nandiyan pa rin naman po yun. So hanggang ngayon? Pwede niyong makuha yan kung sa Senate. So nasabi mo na yan noon? Nasabi ko na po noon. Tama ba yun, Jimmy, na yung bayaran pala dyan o yung TARA system na sinasabi, per container? Yes, Your Honor. Ngayon uso na GCash. Okay, sige. Salamat. Congressman Kit, you may proceed. Continue, please. So kung you have 30,000 per container and there are 100 containers na pinapapasok mo every week, magkano ang kinikita mo? Mark? Malaki rin po. That's how much ba? I'm very poor in math. 3 million? 3 million a week? Yes, Your Honor. Uchaks. Oh, sorry. A week yan, ha? Your Honor, hindi lagi dahil po yung mga Chinese po hindi naman po talaga sila kaagad nagbabayad. O sige, if you compare yourself to the other mga yung nagpapapasok ng containers, small time ka ba, big time, or medium? Wala, small time lang po. Small time ka lang. So may ibang mas nagpapapasok pa ng mas malaking number of containers kaysa sa'yo? Opo. Every week? Meron po, marami po. With the indulgence, Mr. Chair, of Congressman Kit Flores, gusto lang in relation to what you're saying, yung 170 na binabayaran mo, Mark, yun ay talagang walang resibo yon na anuman. Walang kinukuha sa yung resibo anuman. Hindi ka binibigyan na resibo, whatever. O magkano niliresibuhan doon? Sa TARA po ba ito? Sa TARA meron. Sa TARA po ba ang sinasabi ninyo? Hindi, yung 170 binabayaran mo. Meron po. Kaya nga po, sabi ko po noon pa ito sa Senate. Okay, magkano yung niresibuhan doon? Iba-iba po yan. Meron pong shipping line, meron pong customs duties. Okay, magkano yung lagay doon sa 170? Hindi ko na nga po kasi 160 ang lagay. Hindi ko na nga po kasi pero lahat po yan. Pero palagay ko, meron kang journal na tinatago sarili mo na nakalagay doon yung presyo ng binigay mo. Correct? Meron kang journal, meron kang sariling notebook. Ilista mo yan eh. Alam nga naman, ibigay mo yan na wala ka man lang record sa sarili mo. Ano, meron ka nun. Tama? Wala. Wala. Ba? Anong klaseng businessman ka? Kung hindi mo nare-record yung yung binibigay mo. Kung ilan po ba yung mga... Meron po. Pala meron. I-submit mo dito yung record. Oh, di ba? Meron ka niyan. Businessman ka eh. Alam ko po kasi, yung hinahanap niyo po, na meron na po yan eh. Nabigay na nga po sa Senate dati noon. Bigay sa Senado pero wala sa amin. Ang inaano ko ganito. Binanggit mo kanina kay Congressman Flores na 170 per container ang binibigay mo. Correct? Yes po, Your Tinanong kita kung magkano niresibuhan doon. Hindi mo masabi kung magkano niresibuhan doon.
Hindi mo rin masabi kung magkano lagay na binibigay mo. Sapagkat yung lagay, walang resibo yun eh. Yes po. Kasi kung may resibo yun, may money trail yun. Yes po. Tama ba ako? Customs. Tama ako, di ba? Mr. Chair, regarding the money trail, Your Honor, or Hindi. Tama ako na kung may lagay doon, walang resibo yun. Sapat kung mayroong resibo, may money trail na makikita sa inyo. Hindi naman pwedeng resibuhan yan na resibo ng gobyerno eh. Correct? I'm sorry, Your Honor, but I have no personal knowledge of Hindi ko sinasabi yung may personal knowledge kang. Sinasabi ko lang kung yan nangyayari yan sa customs. Kung naman nagtatago ka pa na kung ano-ano eh. Ilan taong ka na sa customs? Your Honor, Ilan taong ka na sa customs? about 5 years, Your Honor. Wala kang alam? Your Honor, Yung una kong your honor. Bira, 5 years ka na dyan, may alam ka. Bira, ang inaano mo, meron kang journal na tinatago dyan. For example, like, okay, 170,000. Niresibuhan ang 100,000. Yung 70, walang resibo. Lagay yun. Di ba? Therefore, yung walang resibo ng 70,000, nire-record mo yan sa personal journal mo. Businessman ka eh. Sige po, Your Honor, kumahanap ko po. Mahanap mo yan. Kumahanap mo, mahanap mo yan. Maniniwala ako sa sinasabi mo kung bibigay mo sa amin dito yung personal na record ng mga lagay ng mga na binigay mo. Si Chair. Okay? Yes po, Mr. I-submit Chair. mo dito. Para maniwala kami sa'yo. O makikita namin ngayon yan. Eh kung yun sa drugs nga eh. Sa drugs. O yung pinapanood ko, Congressman Flores, sa Netflix yung Narcos. Meron silang journal eh. Meron silang journal, record book na nilista o kanino binigay ito. Nakalagay ito eh. Kaya binigay. Meron kanin doon. Tama? Yes po, Mr. Yun Chair. pala eh. Meron ka pala eh. Submit mo sa amin. Para makita namin kung sino tumanggap. Nanguhula tayo dito. Sasabi mo, sino yung nakatanggap niyan? Manguhula tayo dito. Hindi mo masabi. Bigay mo sa amin yung listahan. May listahan ka eh. Nilaman po, Mr. Chair. Okay, please proceed. A few more Congressman, questions, Mr. Chair. Mr. Taguba, nung you were doing this business, isang consignee lang ba ang ginagamit mo? O Hindi iba-iba? po. Iba-iba po. Iba-iba. So ano naman ang share ng consignee doon? May royalty fee po siya. How much naman? 1,500 1.5 lang? Per container? per container. But hindi ba siya mga problema kung siya din ang may hawak sa container na may contraband at siya nahuli? Yan po yung arrangement eh. Hindi ko po... For a fee of 1,500, yan na risk ang iti-take niya? Kasi po hindi naman din namin iniisip na yun nga po may droga o kung ano pa man doon sa container. Regular shipment lang po iniisip namin. Okay, so sige, can you give me an estimate kung ilang consignees ang ginagamit mo for your business? 5, 6? 3 po. 3? Opo. Okay, now, customs. Hindi nyo ba wouldn't it be easier to track it na bakit itong 3 consignees na to, ang mga containers sila, ang binabayaran taxes is ganito lang. Mababa. And they're always shipping in containers on a weekly basis. Isn't like if you just graph it, parang hindi ba nakakano yan na but si consignee A, B, and C, almost 30 per containers per week, yet the average amount of taxes that they pay per container is mababa lang, 40,000 lang or something like that. Hindi ba yan Yes, Your Honor. We have record for that. And anong ginagawa nyo? Ba't green lane pa rin yung mga consignees na yan or something? Hindi ba yan red flag dapat? Yes, Your Honor, that should be And my a red question flag. is, what are you doing about it? Your Honor, You'll get back to me? No, Your Honor. It's handled by a different... Handled by whom? Risk Management Office. Risk Management Office. So they've been knowing about this and what have they done so far over the years?
Your Honor, They can answer it, not you, right? no, Your Honor, Okay. there's a parameter, Your Honor. So Alright. they adjust the parameter accordingly, Your Honor. Kasi parang sa akin, it's impossible not to figure it out na itong si consignees na to, bakit ang mura ng taxes na binabayaran nila? Di ba? Ba't palaging may containers na pumapasok, yet always cheap lang yung taxes that they're paying? Sa akin, that's red flag already. Parang we should, I think, take a look at it. After 3 weeks siguro, tingnan nga natin to on the 4th week kung ano ba talaga yung mga laman ng container sila. Bakit 40,000 lang binabayaran per container? And that's in just 3 weeks. We've been here for years. Walang nangyayaring ganun. Ano bang nangyayari dyan sa customs, Attorney Buko? As I've mentioned, Your Honor, there is a group who is in charge of that, Your Honor. All right. Thank you. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair. Thank you, Congressman Flores. Mr. Yes, Chair. Congressman Abante. Meron po tayo itong Customs Police? Meron ba? I believe we did not invite a representative from the Customs Police. I would like to make a motion that next hearing we have, that we should invite the Customs Police. We do. Yeah. Yun, meron pala. Ayun pala, meron pala. Can you please come forward and identify yourself, sir? Dito na lang. Take a seat. Have you taken your oath? Camilo Cascolan. Yes. How are you Pwede related po ba to ako the magtanong? the late General Cascolan? Younger brother. Okay, sige. So, Congressman Benny just would like to ask a question. Ano ang tungkulin nyo dito sa pinag-uusapan natin? So the function of the ESS actually is to prevent smuggling. Prevent what? Prevent smuggling. Smuggling. Prevent corruption, correct? As a consequence, Your Honor, Prevent yung lagay, correct? Again, Your Honor. Prevent yung lagay. Corruption yun eh. Yes, Your Honor. Ilan taon ka na sa customs? Sir, I'm 38 years in the service, Your Honor. In customs? Yes, sir. 38 in customs. Yes, So sir. alam mo lahat ang nangyayari dyan. If you do not answer us right, I am going to file a resolution to investigate the Bureau of Customs. Right? I will try my best to answer all your questions, Your Honor. Mr. Chair, go ahead. Okay, sige. Thank you, Congressman Abante. The next member to interpolate is Congressman Zia Alonto Adjong. You have 10 minutes. Thank you, Mr. Chair. Mr. Taguba, I'd like to address my questions to Mr. Taguba. Would you mind if I address you, Mark, instead? Oh, yes po, Your Honor. Kasi binabasa ko yung judicial affidavit. You're 33 years old, right? Yes po, Your Honor. Balikan ko lang yung mga katanungan ng mga kasamahan ko kanina para matahin natin kung the reason why you're here. Precisely because of your involvement sa kaso na pinaso sa inyo. I believe you've been convicted, no? Na reclusion. Ano yung kaso is the punishment is life imprisonment, tama ba? Yes po, Your Honor. Okay, so tatahin lang po natin kasi gusto ko lang po, Mr. Chair, apart from discussing the system within customs, I would also like to zero in the case that you've been facing or you have faced a couple of years ago. Tinanong ka ni Congressman Flores, what year did you enter your business sa tracking? Tama ba tracking yung business nyo? Yes po. Ang sinabi nyo is 2017? Yes po. 2017. So, when did the case filed before the courts? 2018 po. So, isang taon ka lang nasa tracking business bago ka nakasuhan. I-check ko po dun sa... Yeah, kasi wala parang- po kasi sa akin dito yung affidavit ko. I believe, Mr. Chair, yung sa kaso, yung when the Senate started investigating the case, and even sa House of Representatives, anong taon yun? Natatandaan mo ba? 2018 po. 2018, di ba?
2018, tama? Okay. Opo. Gusto ko lang maintindihan yung relationship between the tracking business, your logistics, and that of the consignee. Kasi yun ang gusto kong maintindihan. Mukhang nandoon yung negosyo, no? Yung involvement mo doon, di ba? Na-mention mo, yung consignee EMT, tama ho ba? Yes po, Your Honor. Okay. Yung pagpunta mo doon or pag-reach out mo doon sa EMT, ito ba ay in-advise sa'yo or kailangan mong gawin? Ito po kasi, hindi ko na maalala masyado yung circumstance nito. Pero yung ano po ata niya to eh. Basta kamag-anak po nung may-ari nung EMT, ang lumapit po sa akin na yun nga, ito yung meron siyang consignee na pwede niyang ipagamit. Hindi ako nagkakamali, si Dio po yun, pangalan niya. Tapos, ayun nga, kinuha ko yung ginamit ko yung consignee niya, EMT. Sinabi niya, royalty fee, 1,500. In peso ba ito o in dollars? In peso po. In peso, okay. So, what prompted you to reach out? Kasi kailangan ba ng tracking business na may partner ng consignee? Tama ba? Hindi po. Kasi nga po, magsisimula po yan, may nag-i-inquire sa akin na, kunwari, ito po si Hong Fei. Dahil si Hong Fei po, hindi naman siya accredited dito sa Pilipinas. Oo. So, kailangan niya ng consignee na magagamit para makapagparating siya ng mga shipment niya. So, kailangan ng consignee. So, doon dadating yung consignee for hire na CMT. Gagamitin siya doon sa papel. Pero wala siyang kinalaman doon sa shipment talaga. Hindi siya may-ari. Okay. So, ibig sabihin, dinideclare lang yung consignee na siya yung may-ari ng shipment na yon, pero actually, hindi talaga siya. Yun ang question kanina ni Congressman Jinky Luiso. Tama ba? Yes po, Your Okay, Honor. tama. So, meron kasi doon sa judicial affidavit mo, gusto ko lang i-quote ha. Sabi mo dito, you mentioned that all brokers were imposed this weekly TARA system and made to deliver amounts to various offices equivalent to the number of containers that I am able to successfully process for release in a week. So may mention ka dito brokers, no? Ito yung brokers, ano naman ang participation niya dito in all schemes of this transaction? Siya po yung magla-lodge, siya po yung magsasign, accredited broker po siya. So siya yung pinakakailangan para mag-sign ng document, para makapagparating dito ng mga container. Para sa ating mga kababayan, yung mga bago lang ha, ikaw tracking business ka, hindi ho ba? Yes po. Naghahanap ka ng consignee, no? Yes po. Where exactly the brokers play? In the middle or after you have already you have already consumed your transaction with the consignee? Nasa middle po ata siya. Kasi pag nag-inquire sa akin, itatanong ko sa kanya. Kasi siya yung customs broker. Siya yung nakakaalam So kung siya magkano. yung, kumbaga, sa makatweet, siya yung nag-a-arrange na doon sa loob. Ang pinakatrabaho ko lang talaga is, ayun nga, tracking, papatong ko rin yung sa akin, yung all-in. Pero siya talaga yung more on sa Bureau of Customs po. Okay. May sinabi ka kasi dito, may ginamit ka dito sa yung kinote ko sa affidavit, judicial affidavit mo. Sabi mo, ini-impose ito weekly yung TARA system. Balikan ko lang yung TARA system and explain ko sa iyo. Paano to ini-impose? Sino ba yung nag-i-impose sa inyo ng mga halimbawa, sa negosyo mo, sa tracking business ka, ano itong imposition na sinasabi mo? Like, kailangan mong bang gawin? Sino yung nag-i-impose sa iyo? Gusto ko lang maintindihan, sino-sino ba ito? At mukhang kasi pag ini-impose ito, mukhang may nakikinabang, hindi ba? Yes. So alam mo, paano yung sistema na ganun? Sino nag-i-impose sa inyo ng ganun? Ayun nga po, kasi nga, magsisimula yan, syempre, pangaharas